Ang binata ay sumali sa pagsusulit para sa mga baguhang mangangaso. Ngunit ikinagulat niya ang lahat ng hurado na naroon. Dahil nilabas niya ang 2 baril bilang kanyang sandata. Dapat malaman na ang mga baril ay napakabihira sa mundo ng mga mangangaso. Ang bawat bala ay nangangailangan ng sariling mahika upang gabayan ng pagbaril. Ito ay isang sandata na tanging ang nangungunang hunter na si Ethan lamang ang gumagamit. Gayunpaman, ginamit ko ang dalawa ng sabay-sabay at nakagawa ng perpektong pagbaril. Dahil dito, ako na may mababang marka sa pagsusulit na pasulat ay napagkamalang nandayan ng babaeng tagapagsanay. Lumalabas na ako pala ang pinakamalakas na mandirigma ng Hunters Union. Sa panahong ito ng paglaganap ng mga halimaw, ako ay nagdingning ng husto. Gayunpaman, hindi pa ako nakakapagdingning ng 2 quarter, nang ang aking lakas ay nakaranas ng Waterloo. Pagkatapos, dahil sa paglabas ng mga madilim na impormasyon, nawala ako sa paningin ng publiko. Kahit ang aking manager, ay pinayuhan akong umalis sa team at maghanap ng ibang trabaho. At ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa aking kakayahan, ang Bloom Flower. Ito ay isang kakayahan na maaaring magpataas ang lahat ng katangian ayon sa proporsyon. Ngunit kapag na-activate ang kakayahang ito, ang aking antas ay permanenteng makukulong at hindi nga tataas pa. Dahil natagpuan ako ng aking manager nung ako ay 18. Nasayang ang aking talento ng maaga, na nagresulta sa pagtigil ng aking pag-unlad. Kung na-activate ko lang sana ang kakayahang ito ng mas huli, marahil ay hindi ako ganito hamina. Pagkatapos pagalitan ng aking manager, galit akong umalis. Tutal, nandito na ang lahat, wala nang silbihang saktan siya. Habang iniisip ko kung paano ako uunlad sa hinaharap, isang malaking truck ang bumangga sa akin. Narinig ko na lang na unti-unting humihina ang mga tunog sa paligid. Patay na ako, namatay sa aking pinakamahinang sandali. Malinaw na nagsikap ako noon. Ngunit dahil sa maling desisyon nung ako ay 18, humantong sa aking kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa puno ng panghihinayang na puso, hiniling kong magkaroon ng isa pang pagkakataon. Ngunit hindi ko napansin na kumikinang ang singsing sa aking daliri. Sa sandaling yon, narinig ko ang isang boses na nag-aanunsyo ng matagumpay na pagsusuri. Bumangon ako at tumingin, at natuklasan na bumalik ako sa araw ng pagsusuri ng kakayahan. Noong panahong yon, labis akong natuwa sa balitang ito. Ngunit ang aking ina ay mukhang dismayado. Dahil ayaw niyang maging mangangaso ako. Tulad ng mga esports athlete, kakaunti lamang ang maaaring maging matagumpay. At umaasa siyang magtutuon ako sa aking pag-aaral. Ngunit bilang isang malamat na mangangaso na bumalik mula sa nakaraan, paano ko matatanggihan ang pagkakataong ito na napakahirap makuha? Nang gabing yon, sinuri ko ang aking skill board. Ang original na testing agency ay maaari lamang suriin kung ang isang tao ay nagising o hindi. Ngunit hindi nila masasabi kung anong kakayahan ng nagising sa taong sinusuri. Ngunit iba ko, dahil taglay ko ang all-seeing eye na nakakakita sa lahat ng bagay. Sa buhay na ito, hindi rin ito lumihis sa aking inaasahan. Nagising ko ang kakayahang Bloom Flower. Nagpa siya akong i-deactivate ito, para mas mabilis akong umunlad sa hinaharap. Kailangan kong mabilis na masanay sa aking batang katawan. Ngunit sa sandaling yun, narinig ko ang pagtatalo ng aking mga magulang sa labas. Nagtatalo sila kung dapat ba akong mag-aral o maging mangangaso. Pumayag ang aking ama na maging mangangaso ako. At iminungkahi na bigyan ako ng 1 taon para makita ang resulta. Ngunit sinabi ng aking ina na ang edad na ito ay ang panahon para makahabol sa aking mga kapantay. Kung hahabulin ko ang aking pangarap at mabibigo, masasayang ang maraming oras. Kaya binuksan ko ang pinto ng aking kwarto at sinabi, hindi ko kailangan ng 1 taon. 6 na buwan lang ang kailangan ko. Kung pagkatapos ng 6 na buwan ay wala akong maipakitang resulta, isusuko ko na ang pagiging mangangaso magpakailanman. Gayunpaman, kinabukasan, naharap ako sa isang malaking panganib. Dahil nakalimutan ko na ang katawan kong ito ay menor de edad pa. At sa Hunters Club, hindi pinapayagan ng mga menor de edad na pumasok ng mag-isa. Maliban na lang kung may kasama silang guardian o may perma ng guardian. Habang naguguluhan ako, isang malaking kamay ang tumapik sa aking balikat mula sa likuran. Lumingon ako, at natuklasan na si Dao Jun yon. Sa nakaraang buhay, palagi siyang nasa top 3 ng level 1. Ngunit dahil sa reincarnation, kailangan kong magpanggap na hindi ko siya kilala. Ikinagulat ito ni Dao Jun. Tutal, medyo sikat siya sa kabilang klase. Hindi naman siguro na hindi pa niya ako naririnig, di ba? Pagkatapos ng maikling pag-uusap, alam din ni Dao Tuan ang sitwasyon ko na hindi ako makapasok sa club. At masigasig na nag-alok ng tulong. Dahil miyembro na siya ng club na ito, malayang nakakapasok at nakakalabas ng club. Pero sa kondisyon na papayag akong panoorin ako ni Dao Tuan habang nagsasanay. Isang maliit na bagay lang ito kaya pumayag agad ako. Pagkatapos makumpirma ng receptionist, pumunta na kami sa training grounds ng club. Bago magsimula ang training, paulit-ulit kong binigyang din na pumunta lang ako para i-check ang skills ko at mag-ehersisyo ng kaunti. Wala naman sigurong espesyal o kakaiba. Pero desidido pa rin si Dao Tuan na manood. At sinabi sa tono ng isang senior na matutulungan niya ako sa pagsasanay. Siyempre hindi ko ito sineryoso. Tutal, sa past life ko, mas matanda ako sa kanya. Dapat sabihin na ako ang senior. Pagkatapos ay nagsimula na akong magsanay. Hindi tulad ng iba. Pinili ko ang replika ng yate bilang training dummy ko. Nagmamadaling nagtanong si Dao Tuan sa tabi ko. Zuong Yen, mali ba ang napili mong option? Kung gusto mong magsanay, dapat pumili ka ng normal na dummy. Hindi yung imposibleng masira tulad ng replika ng yate. Pero sumagot ako, dapat matibay ang training dummy. Hindi ba? Pagkatapos noon, nakipaglaban na ako sa replika. Kung lakas ko nung past life ko ang gagamitin ko. Madali ko lang matatalo ang depensa ng dummy na ito. Pero dahil hindi pa ganun kalakas ang mga attributes at skills ko ngayon,
Kaya kailangan ko munang obserbahan ang kahinaan nito gamit ang aking Thin Linon. Nang matuklasan ko na ang kahinaan ng dummy ay ang mga joints ng armor nito. Mabilis akong gumalaw at tinatake ang bawat isa. Sa huli, natalo ko ang replika ng yate. Naging mausisa si Dao Tuan sa nakita niya. Matagal na siya sa club. Pero ngayon lang niya nakita na may nakasira sa replika ng yate. Pero ako, madali ko lang itong natalo. Dahil dito, naisipan din ni Dao Tuan na subukan ito. Pagkaalis ko, ginaya niya ang teknik ko at nakipaglaban sa replika ng yate. Pero ang hindi niya inaasahan. Kahit na itinakda niya ang difficulty sa pinakamababa, hindi pa rin niya ito masira. Hanggang sa may isang senior sa club ang nakarinig ng ingay at lumapit. At tinawanan siya dahil ginamit niya ang replika ng yate bilang training dummy. Dinisenyo ito para hindi masira. Pagkatapos naming maghiwalay ni Dao Tuan, niyaya niya akong mag-dinner. Ang dahilan kung bakit niya ako niyaya, ay para tanungin ako tungkol sa replika ng yate. Sinubukan niya daw gamitin ang parehong teknik na ginamit ko, pero hindi niya ito masira. May problema ba sa configuration na pinili niya? Pero bago ko pa masagot ang tanong niya, narinig namin ang boses ng senior ni Dao Tuan sa likod namin. Puro pang-iinsulto kay Dao Tuan ang sinasabi niya. Sino ba naman ang gustong sirain ng replika ng yate? Gorilla ba siya na sobrang lakas pero walang mapaglagyan? Sinabi pa niya na nagawa daw ito ng kaibigan niya. Dapat ko daw tanungin ng kaibigan niya kung may laser ba sa noo niya. Nang marinig ko yon, alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Kinuha ko ang baso at malakas itong inilapag sa mesa. Habang sinasagot ang tanong ni Dao Tuan, sumagot din ako sa kanya. Hindi mo kailangang baguhin ang configuration ng replika ng yate. Kailangan mo lang matutunan ng ilang techniques. Pero ang katotohanan na naisip mo yon. Mas malakas ka na kaysa sa ilang gago na nagsasabing imposible ito. Nagalit ang lalaki nang marinig niya yon. Agad siyang lumapit sa amin para humingi ng paliwanag. Ginamit niya ang pagiging awakened niya para takutin ako. At gusto niyang humingi ako ng tawad sa sinabi ko. Pero sinagot ko siya ng suntok. Habang pinapatumba ko siya, sinenyasan ko siyang umalis. Hindi matanggap ng lalaking may malaking ego ang ginawa ko sa kanya. Galit siyang sumuntok sa akin. Pero hindi ako tinatabla ng ganong klaseng atake. Nilate ko pa siya. Yan ba ang lakas ng isang awakened? Natatakot ako. Pagkatapos kong salagin ang atake niya, sinuntok ko siya sa mukha. Pero dahil dito, tuluyan na siyang nagalit. Bigla akong napansin na may malakas sa enerhiya na bumabalot sa kanya at nagbigay ng warning ng Thin Linon ko tungkol sa kanya. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang naganap sa ilalim ng aking mga paa. Matapos umiwas, nalaman kong ang kalaban ay isang gravity awakener. Ngunit may mga sibilyan pa rin sa paligid niya na hindi pa naililikas. Gagawin niya ba talaga yon? Bago pa ako makabawi, ginamit niya ulit ang kanyang gravity skill. At ang aksyon na ito ay ikinagalit ko rin. Habang nag-iisip ako kung paano paikliin ang distansya, ang plato sa ilalim ng aking mga paa ay nakakuha ng aking atensyon. Pagkatapos, pinulot ko ang plato at inihagis ito sa lalaki. Kahit na kaya niyang kontrolin ang gravity para harangan ang atake na ito. Paano kung ang dami ay lumampas sa kanyang kakayahang kontrolin? Paulit-ulit kong inihagis ang mga plato sa kanya. Nagsimulang magpanik ang lalaki. Matapos matamaan ang huling plato, pagmulat niya ng kanyang mga mata, natuklasan niyang nawala na ako sa kanyang paningin. Nang makita niya akong muli, ang kanyang tiyan ay tinamaan ng aking kamao. Sumunod ay isang one-sided na laban. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong huminga. Gayunpaman, nang mapatulog ko ang lalaki at handa nang umalis, hinarang ako ng mga pulis. Kaya, nagpanggap na lang akong biktima. At tinulungan ko ang lalaki na makatayo. Binuhusan ko siya ng malamig na tubig para magising. Nakita niya akong nakahandusay sa lupa. Kahit medyo nahihilo pa ang lalaki, ang galit sa kanyang puso ay nagtulak sa kanya na suntukin ako. Gayunpaman, ang aksyon na ito ay nahuli ng mga pulis. Noon niya lang naintindihan na ang lahat ay isang palabas lamang na ginawa ni Zuong Hin para sa mga pulis. Pagkatapos, dinala siya sa istasyon ng pulis. Pero hindi niya sinabi ang totoo sa mga pulis dahil ayaw niyang isipin ng iba na natalo siya ng isang baguhan. Kinabukasan, nagpatuloy kami ni Tao Tun sa pagsasanay sa club. Pero natuklasan ko na dahil sa nangyari kahapon, nagising ni Tin Kai Ho ang isang bagong kakayahan sa akin. Ito ay tuwing sisigaw ako ng pangalan ng atake o lokasyon ng atake bago ko ito gawin. Tataas ang lakas ito bago tumama sa target, at hindi kailangan magkatugma ang salita at aksyon. Sa madaling salita, ang epekto ng pagtaas ng lakas sa ito ay halos kapareho ng kay Buck 10. Pag-uwi ko sa gabi, sinimulan kong kunan ang application form para sa Hunter Program Selection Competition. Ito ay isang nationwide hunter recruitment program. Kung magaling ang performance mo dito, kahit hindi ka manalo, makakakuha ka pa rin ng malaking reputasyon. Pero dahil sobrang pangit ng public image ko nung nakaraang buhay, nahirapan ako sa second written exam. Kaya minadali ko na lang ang pagsagot. Tutal, may practical exam pa naman para bumuwi sa written exam. Sunod, pumunta ako sa ikatlong stage ng selection. Sinunod ko ang instructions at nag-click dito sa computer screen. Ang resulta, agad akong na-teleport sa isang cube. Dito, ang mga awakener ay maaaring lumikha ng sarili nilang mga armas gamit ang kanilang imahinasyon. At ang requirement para makapasa ay patumbahin ng dummy sa loob ng 3 minuto. Dahil sa lahat ng sitwasyon na ito, agad akong gumawa ng 2 baril bilang aking armas. At ginamit ko ang aking all-seeing eye para hanapin ang kahinaan nito at barilin. Ang challenge na mahirap para sa maraming hunter ay naging sobrang dali para sa akin. Hindi na nakatiis ang babaeng judge na nasa observation room. At sumigaw na ito ay cheating. Kahit sino ay kayang pumasa sa test kung may baril.
At ang sagot niya sa written exam ay walang kwenta. Naglakas loob pa siyang sabihin na maayos ang buhay niya at hindi pa siya nakakaranas ng kahit anong pagsubok. Paano makakapasa ang isang taong katulad niya? Pero hindi ganito ang iniisip ng dalawa pang judge. Dahil sa totoo lang, mas mahirap gamitin ng baril kaysa sa ibang armas. Kailangan niyang gumawa ng tamang bala at gumamit ng magic para suportahan ang pagbaril. Karamihan sa mga tao ay pipili ng melee weapon. Ang exception lang ay ang mga henyo tulad ni Ethan. Isa pa, kung nandaya talaga siya, hindi siya makakapasa sa mga susunod na test. Dahil ang baril ay magagamit lang sa target practice, mas mahirap patamaan ng mga gumagalaw na halimaw. Mas malaki rin ang magic consumption. Sa huli, pagkatapos mag-usap-usap ang tatlo, napagdesisyon na nilang kilalanin ang resulta ng aking test. At ako, na nakapasa sa preliminary round, ay malapit nang pumunta sa stadium para sa ikalawang pagsusulit ng Hunter program. Ang unang ginawa ng lalaki nang sumali sa deathmatch ay tumakbo palabas ng bilog nang hindi lumilingon. Nakita ito, nagtaka ang mga hurado. Susuko na bagad ang lalaking ito bago pa man magsimula? Walang nakakaalam na kung gusto kong makuha ang unang pwesto sa laban. Ang pagtakbo palabas ng bilog ang pinakamahalaga, dahil may nakatagong sinaunang relic dito na walang nakakaalam. At maaari itong magbigay sa akin ng sikretong sandata para manalo sa deathmatch na ito. Hindi pa katagalan, inimbitahan akong sumali sa Rookie Hunter program na ito. Pagdating ko sa venue ng programa, nakita ko ang maraming pamilyar na mukha mula sa nakaraang buhay ko. Kahit si Senior Dautuan na binugbog dati ay kasama rin. At ang grand prize ng kompetisyon na ito ay 500 milyong won at isang kagamitan na ginawa ng Morris Workshop. Hindi lang yon, ang mga guest judges ay pawang mga bigating personalidad sa mundo ng mga hunter. Sila ay si Ala, ang 3 beses sa kampiyon ng national tournament. Si Lee Min-so, ang runner-up sa World Professional Hunter Tournament. At si So Hai-min, isang prominenteng figure sa mga namamahala sa bansang H. Kahit nung nasa peak ako ng aking nakaraang buhay, ang aking lakas ay kapantay lang nila. Pero kung magagamit ko ng gusto ang kakayahan ni Shen Kaiwa sa buhay na ito, mag-iiba ang resulta. Pagkatapos, sinimulan ni Alan na ipaliwanag ang mechanics ng programang ito. Ito ay ang paglalaro ng deathmatch sa loob ng isang higanteng virtual tower. Kailangan nilang pumili ng 20 survivor mula sa 100 na hunter sa venue. Pero pagpasok ko sa virtual tower, natuklasan ko na ito ang dungeon na pinag-final exam ko nung nakaraang buhay. Para makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon, mabilis kong inalala. At natagpuan ng paraan para umasa na maging top 1. Sa observation room sa kabilang banda, maingat na pinagmamasdan ni Ala ang kilos ng bawat kalahok. Dahil ginamit ko ang loophole nung nakaraang selection, naghanda siya ng mas makulay na deathmatch para sa pagkakataong ito. Para matanggal ang mga hunter na may mahinang overall ability. Gayunpaman, ang aking kilos ay labas sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito, nagulat ang 2 hurado na matuklasan nila. Sa maraming kalahok, may isang taong direktang tumatakbo palabas ng bilog. Para maiwasan ng anumang aberya, agad nilang inilipat ang view. Natuklasan nila akong nakatayo sa harap ng isang sinaunang relic. Nagulat si Ala, base sa mga simbolo sa pinto. Ito ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan ng Lost Soul Land. Pero malino na hindi pa nagamit ang dungeon na ito sa programa. Paano niya nalaman ang tungkol sa sinaunang relic? Dahil ang relic na ito ay bahagi rin ng selection terrain. Wala nang nagawa si Ala kundi tanggapin ito. Sa oras na ito, nagtanong si Lee Min-so na nasa tabi niya. Ano ang kayamanang nakatago sa sinaunang relic? Lumalim ang tingin ni Ala. Ito ay isang bagay na tinatawag na Ether. Isang makapangyarihang artifact na ipinagbawal ng Hunter Alliance. Nang marinig ito, labis na nagulat ang dalawa. Kung gusto nilang alisin ito, kailangan nilang tapusin ang laban. Pero buti na lang, virtual reality lang ito. Hindi nila maaaring dalhin ang artifact sa totoong mundo. At ang mga artifact na ganitong level, ay may malalakas na guardian na nagbabantay. Naisip ito, biglang nawala ang pag-aalala ni Ala. Tutal, ng isang taong nandaya para makapasa sa qualifying round. Paano niya matatalo ang guardian ng Ether? Mabilis akong pumasok sa loob ng sinaunang relic. Tiningnan ko ang kumikinang na cube sa harap ko. Ginamit ko ang all-seeing eye. Matagumpay kong naiwasan ng paralyzing attacks ito. At dahil nung nakaraang buhay, nasa finals ako ng tournament. Natalo ko ang guardian ng Ether. Kaya mas naiintindihan ko ang kahinaan nito kaysa kaninuman. Pagkatapos, ginamit ko ang aking weapon transformation skill. Nag-transform ito sa isang crowbar. Itinusok ko ito sa puwang sa pagitan ng maliliit na cube. Kinuha ko ang isang piraso nito. Ang cube na nawala ng piraso ay agad na nagsimulang mag-transform. Naging isang higanteng kamay ito. At ang susi para matalo ang guardian ng Ether ay ang paggamit ng parehong katigasan ng piraso at ng palad. Inihagis ko ito sa palad na malapit na magsara. Sa ganitong paraan, magugunaw ito sa sarili. Pagkatapos, pumunta ako sa treasure chest kung saan nakatago ang Ether. Nakuha ko ang Ether na matagal ko nang hindi nakikita, at ikinabit ko ito sa aking kagamitan. Subalit, ang ikinagulat ko ay, ang pagkatalo ko sa tagapangalaga ng Ether ay itinuring na isang kahangahangang gawa ni Bluman. Kaya naman ay ginantimpalaan ako ng kasanayang tinatawag na Ether. Ang epekto ng kasanayan ay ang makatawag ng isang kopya ni Ether gamit ang mana. Gamit lamang ang kasanayang ito, maaga kong magagamit ang baril sa laban. Tutal, hindi pa nalalabas ang aking Bluman. Hindi sapat ang mana para suportahan ang paggamit ng baril. Ngunit sa tulong ni Ether ay mag-iiba ang sitwasyon. Gayunpaman, sa observation room sa mga oras na ito, tulala ang 3 tao. Hindi nila makapaniwala na hindi lang ako nakalampas sa tagapangalaga ng Ether, kundi nagamit ko pa ang Ether para sa baril. Mula sa pag-iwas sa laser ng tagapangalaga kanina, nahulaan ni Lee Min-so na
Mayroon akong kasanayan para mahulaan ang atake ng kalaban. Ngunit ang mas ikinabahala ni Ala ay, bakit alam ko kung paano talunin ang tagapangalaga ng Ether? Kasabay nito, sa ibang lugar. Palabas na ako ng ruins. Napagtanto ko na sa mga oras na wala ako. 60 hunter na ang natanggal. At kailangan kong tanggalin ang lahat ng natitira para makuha ang unang pwesto. Ngunit malino na hindi ito praktikal. Kaya napagdesisyonan kong puntiryahin ang ika-5 pwesto. Bago yun, sisikapin ko pa rin tanggalin ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Gayunpaman, ang unang malas na nakasalubong ko ay ang senior ni Dao Jun na natalo ko kanina. Sa mga oras na ito, nag-aabang siya ng mga hunter na dumadaan sa damuhan. Sa ilalim ng biyaya ng kasanayan sa gravity, maayos ang lahat. Ngunit hindi niya napansin na naglalakad ako mula sa likuran. Kapag ang nag-iisang mainit na kagamitan sa panahon ng malamig na kagamitan, ay nakakakita sa lahat ng nasa itaas. Anong klaseng hacker ang malilikha nito? Kahit na sabay-sabay akong napaligiran ng 4 na hunter, madali pa rin akong nakalabas. Matapos mahanap si Chi Ziyu, ang senior ni Dao Jun, nagmungkahi ako sa kanya ng isang plano para sa pakikipagtulungan. Dahil kahit sa ganitong battle royale na pagsusulit, marami pa ring manlalaro ang bubuo ng maliliit na grupo para manghuli. At bilang isang gravity user, si Chi Ziyu ang pinakaangkop na sumuporta sa akin. Ngunit pagkatapos ng nangyari nung nakaraan, napagkamalan ni Chi Ziyu ang alok ko bilang pang-iinsulto sa kanya. Kaya tinatake niya ako. Sa harap ng ganitong sitwasyon, syempre, hindi ako nagatubiling bigyan siya ng leksyon. Gayunpaman, tila wala siyang balak makipagkompromiso. At idineklara na hindi niya ako tutulungan sa kahit ano. Wala akong ibang magawa kundi bunutin ang baril ko. Sinadya akong magpaputok sa lupa sa tabi ni Chi Ziyu. Pagkatapos ay itinutok ko ang baril sa kanyang ulo at sinabi, magpaalam ka na sa hunter program na pinaghirapan mong pasukan. Ano, ang mga salita ko ang tuluyang nagpamulat sa kanya. Sa huli, kailangan mo ng isang tabi ang mga alitan para sa kinabukasan. Pagkatapos noon, nagsimula na kaming maghanap ng target ni Chi Ziyu. Matapos mahanap ang aming biktima, ginamit ni Chi Ziyu ang kanyang gravity skill para pigilan ng 2 tao. At madali ko silang napatay. Ngunit dahil sa lakas ng putok ng baril, hindi nagtagal ay nakaakit ito ng mga hindi inaasahang bisita. Mabuti na lang at nagamit ni Chi Ziyu ang gravity para harangan ng sneak attack ng kalaban. Nang makita ko ng malinaw ang mukha ng dumating, natuklasan ko na ang umatake sa akin. Si Hanlai na nangunguna sa leaderboard na may 17 kills. At nakipag-alyansa pa siya sa 3 iba pa. Noong nakaraang buhay, nakokontrol ni Hanlai ang maraming espada gamit ang kanyang kasanayan. Ngunit sa buhay na ito, mukhang hindi pa niya natutuklasan ang potensyal na ito. Isang espada lang ang kaya niyang kontrolin sa laban. Iyon din ang dahilan kung bakit kampante akong kaya ko siyang talunin. Matapos maiwasan ng ilang atake ni Hanlai, hindi na nakapagpigil ang mga kasama niya. Kusa silang sumugod at sinaksak ako gamit ang kanilang mga espada. Ngunit madali ko itong naiwasan. At nabitawan nila ang kanilang mga armas. Sa ganitong paraan, natalo ko ang isa sa kanila. Pagkatapos noon, tumakbo ako sa likod ng puno para iwasan ang sword control ni Hanlai. Dahil sa tulong ng aking 1,000-mile eye, nabunyag ang mga kinaroroonan ng mga kalaban. Kailangan ko lang silang lapitan ng palihim at unahan sa pag-atake para matalo sila isa-isa. Hanggang sa natira na lang si Hanlai. Plano kong gamitin ang parehong paraan para atakihin siya ng palihim. Ngunit hindi ito gumana, dahil masyado talagang nakakainis ang sword control niya. Kaya nitong sabay na harangin ang mga bala mula sa 2 baril. Pero pagkatapos, sa sandaling napatalsik ng espada ang bala, nakita ko ang pagkakataon kung saan hindi siya makakariyak. Gamit ang aking third eye, nagpaputok ako ng isang walang tunog na bala. Pero sa sandaling tatamaan na sana ni Hanlai ang bala. Natapos ang laban at napilitan kaming bumalik sa realidad. Nawalan ako ng pagkakataong talunin si Hanlai. 20 kalahok ang natitira sa arena. At magpapatuloy sa susunod na round sa susunod na linggo. Susunod na i-anunsyo ang mga ranggo para sa laban na ito. Kinakabahan ako ng husto. Tinitigin ko ang mga ranggo sa screen. Walang duda, nangunguna si Hanlai. Samantalang si KY to ay nasa 3 pwesto na may 8 puntos. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong nasa 5 pwesto ako. Gaman ang pakiramdam ko. Lumapit sa akin si Tao Tun mula sa likuran. Tulad ng inaasahan, nakaligtas din siya sa laban. Pero ang hindi niya makapaniwala ay, gumamit ako ng baril sa laban. At nakakuha pa ako ng 5 pwesto. Pero bago pa kami makapag-usap ng matagal, hinailan na kami ng mga staff para sa isang interview. Nang tanungin kung may kinatatakutan akong kalaban. Ang sagot ko ay wala. Kahit mawawala ang ether buff sa susunod na laban. Medyo mahirap nga sigurong harapin ulit si Hanlai, pero hindi ko sasabihin yun sa publiko. Pagkatapos, tinanong ulit nila ako, bakit 5 lang ang nakuha kong pwesto? Tungkol dito, ang masasabi ko lang ay kung nakuha ko na agad ang kontrol sa simula. Hindi na magiging exciting ang laban. Natulala ang interviewer sa kayabangan ko. Pagkatapos, kumain kami ni Tao Tun sa isang restaurant. Parang torture ang haba ng interview. Napabuntong hininga rin si Tao Tun na palaging masayahin. Dahil paulit-ulit siyang kinukumpara kay KY2. Ikinasakit yun ang ulo niya. At nang tanungin kung sino sa tingin niya mananalo. Ang sagot ni Tao Tun ay si Hanlai o si Do Hyuk-chu. Dahil ang dalawang yun, mapaeskwelahan o laban, ay nasa ibang level kumpara sa kanya. Nagalit ako nang marinig ko yun. Hindi ba't kaya mo silang talunin? Pinagalitan ko siya sa pagiging negatibo niya. Hindi niya dapat isuko ang pagkapanalo ng hindi man lang sumusubok. Biglang may malaking kamay na pumutol sa pag-iisip ko. Paglingon ko, nakita ko si Han Tianha na nasa ika-4 na pwesto at si Hanlai na nasa 1 pwesto.
Pero pagkikita pa lang namin ni Han Tienha, binuhusan na niya ako ng mga walang kwentang salita, hanggang sa hinailan na siya palayo ni Ihan Liet. Pero sinamantala ko ang pagkakataon, para gamitin ang third eye ko tingnan ng mga stats sila. Nakita kong doble pa sa akin ang ilang stats sila. Mukhang hindi magiging madali ang susunod na round. Pero sa sumunod na linggo, maghapon kaming nag-training ni Tao Tien sa gym. Para lang sanayin ang mga paa namin. Dahil sa susunod na laban, kailangan kong mapabilis ang paggalaw ko bilang isang sniper. Kung haharap ako sa isang maliksi na hunter tulad ni Ihan Liet, kailangan kong matutunang umiwas sa mga atake niya. Baril ang gamit ng lalaki. Pero espada at kutsilyo ang ginagamit niya sa training. Dahil alam ng lahat na malalapitan talaga ng kalaban ng isang sniper. Kaya hindi ako nagpaputok sa mga target sa shooting range. Kundi nakipag-sparring ako sa isang swordmaster. Pero hindi inaasahan ng kalaban ko, na ang taong akala niya mahina sa close combat, ay kayang talunin ng isang taong mahigit 10 taon nang nag-e-ensayo ng espada. Hindi lang dahil sa malaki ang agwat ng lakas namin, kundi dahil hindi pinili ni Tao Tien ang tamang armas para sa kanya. Hindi ko pa siya masyadong kilala. Pero base sa training namin kanina, mas bagay sa kanya ang espada bilang isang hunter na kayang mag-burst damage. Pero pagkatapos ng training namin at paalis na sana kami, may narinig akong mapang-asar na boses. Paglingon ko, nakita ko ang isang lalaking nanonood ng video ng training namin ni Tao Tien. At puno ng pamumutya ang mukha niya. Ito ang nagpainis sa akin na mayabang na. Agad ko siyang hinamon ng tunggalian. At mabilis naman siyang pumayag. Tutal, hindi niya inaakalang matatalo siya ng isang galing sa mababang ranggo na akademya. Pero matapos ang ilang pagmamasid, natuklasan ko na hindi naman pala ganun kasama ang sinasabi niya. Siya si Kim CHN10, nasa ikalimang ranggo kapantay ko. At ang kanyang mga katangian ay higit na nakahihigit sa akin. At sa pamamagitan ng Team Linon, nalaman ko rin na ang kanyang kakayahan ay THN Jiao Sashcam katulad ng kay Ihan Liet, na kayang kontrolin ng mga kagamitan para manghilo sa kalagitnaang distansya, at sa malawak na lugar na ito ng pagsasanay, para maiwasan ang pagkalason mula sa mga kagamitang kinokontrol niya. Napili ko ang TRUNG Kiem, isang kagamitan na parehong nakakalason at pandepensa. Matapos mabaygo ang unang pag-atake ng lason, mabilis na umatras si Kim CHN10 para dumistansya, at naghagis ng 2 dagger papunta sa akin. Kahit na madali ko itong naiwasan. Bakit parang nasiyahan siya sa kanyang ginawa? Nang lumingon ako, saka ko lang napansin na may 2 pang dagger na mabilis na papalapit sa akin mula sa likuran. Kahit na delikado kong naiwasan ng pagkalason, napagtanto ko na kailangan kong tapusin agad ang laban. Kaya, pinalitan ko ng dagger ang TRUNG Kiem na hawak ko katulad ng kanya. At naghagis ako ng isa kay Kim CHN10. Ito ang nagpalito kay Kim CHN10. Naghagis ka ng dagger sa akin na gumagamit ng dagger. Natatakot ka bang maubusan ako ng kagamitan? Gayunpaman, malinaw ang resulta. Hindi niya namalayang ginamit niya ang THN Jiao Sashcam para saluhin ito. Pero hindi niya alam na lahat ng ito ay nasa plano ko. Pagkatapos, bumunot ako ng 3 dagger, at inihagis ang mga ito ng paisa-isa. Nang makita ito ni Kim CHN10, kinakala niyang nababaliw na ako. Alam na alam niyang kaya kong gamitin ang THN Jiao Sashcam para saluhin ng mga dagger. Bakit patuloy pa rin siyang naghahagis ng dagger para manghilo? Nang sundin ni Kim CHN10 ang naisip niya kanina sa kanya lang natuklasan, na hindi niya kayang kontrolin ng maraming dagger ng sabay-sabay. Isa-isa lang niya itong kayang kontrolin. Gayunpaman, kung maliit na pagitan ng oras na ito, ang dahilan kung bakit palapit ng palapit sa kanya ang bawat dagger. Hanggang sa ang huling dagger ay nasa harapan na niya. At nagtagumpay akong talunin siya gamit ang taktikang ito. Pinatunayan nito na kahit may pagkakaiba sa mga katangian, maaari pa rin itong mapuna ng mahusay na galaw. Gayunpaman, sa ibang lugar sa mga oras na ito, ang guest judge ng programa, si Lee Minso, ay nakikipag-usap sa isang lalaking nakasot. At ang laban nakakatapos lang ay nasaksihan nilang dalawa, bilang taong hinuhulaan ni Lee Minso na magiging panalo sa programa. Ginamit ng lalaki ang fan technon para suriin ako, pero natuklasan niyang pangkaraniwan lang ang aking mga katangian. Mas mababa pa nga kaysa sa karamihan ng mga kalahok na wala pang ranggo. Pero nagawa kong gamitin ang 4 na dagger para baliktaran ng sitwasyon kanina. Dahil dito, natitiyak ng lalaking nakasot, na may paraan ako para malaman ang kakayahan ng iba. Pero dahil ang fan technon ay maaari lang magsuri ng datos ng kalaban, hindi niya malaman ang totoong nangyari. Pero base sa ipinakita ko kanina, naipakita ko ang aking kakayahang umangkop sa laban. Pagkatapos, tinanong niya si Lee Minso kung may napili na bang team si Zuong HIN. Pero ang sagot niya ay sa kasamaang palad. Ang mga sponsor lang ng programa may karapatang pumili ng kalahok. Ito ang nagpadismaya sa lalaking nakasot. Iniisip niyang kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ako sa kanyang team. Kinabukasan, pinagpatuloy namin ni Tao Tien ang aming pagsasanay. Matapos niyang sundin ang payo ko, pinalitan niya ng espada ang kanyang kagamitan. Ang resulta, hindi lang gumaling ang kanyang paggamit ng espada, lumakas din ang kanyang kumpiyansa. Iniisip pa nga niya na sa kanyang lakas ngayon, kaya na niya akong talunin. Tungkol dito, sinabi ko sa kanyang huwag siyang mag-ilusyon. Kahit na lumakas siya nitong mga nakaraang araw, maaga pa para matalo niya ako. Sa wakas, natapos na rin ang 7 araw na pagsasanay. Ang 20 natitirang kalahok ay dinala sa isang silid-aralan. At ang pumasok mula sa pinto papunta sa harapan ay ang 3 guest judge. Kinumpirma nila na ang lahat ng kalahok ay naroroon sa eksena. Ngunit kasabay nito ay ipinakita rin ang malaking agwat sa pagitan ng lahat at ng mga profesional na mangangaso, upang mapunan ang puwang na ito sa lalong madaling panahon.
Espesyal na inimbitahan ng programa ang tatlong may karanasang kalahok sa First Tier League. Nais nilang gamitin ito upang gabayan at suriin ng lahat. Sa sandaling lumitaw sila, lahat ng naroroon ay binalot ng isang di nakikitang presyon. Mabilis kong napagtanto na may gumamit ng control magic. Ito ay talagang kapakipakinabang sa paglikha ng imahe ng isang mahigpit na guro. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay, kung bakit ako, isang long-range shooter, ay na-assign sa close combat training class. At si Lee Chenjen, ang close combat instructor, ay lantaran pang sinabi na kinasasukluman niya mga aroganteng estudyante. Halos tinukoy na niya ako. Gayunpaman, may isang magandang bagay. Iyon ay ang mga taong na-assign sa close combat class kasama ko ay hindi lamang si Dao Jun, kundi pati na rin si Yihan Lai at Yu Weizhou, ang malamat na kagamitan na pinapangarap ng hindi mabilang na mga ngaso. Ngayon ay itinuturing na isang kasangkapan para mapasaya ako ng presidente ng asosasyon. Dahil lang sa ipinakita ko ang pambihirang talento sa kompetisyon. Kaya naman pinag-aagawan ako ng maraming organisasyon. Ngunit sa harap ng mga kaakit-akit na kondisyong ito, tumalikod ako at tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Ito pala, pagkatapos na ma-assign ng aming mga instructor, agad kaming nagsimulang magsanay sa ilalim ng gabay ng aming instructor. Ang pagsasanay ay nakasentro sa aerial combat. Lahat ay kailangang matuto ng dalawang kasanayan, grappling hook at anchor point. Ngunit dahil hindi pa nakaranas ng aerial combat ang lahat noon, at hindi pa nila nagamit ang kasanayang ito, kaya naman karamihan sa mga manlalaro ay naiwan na nakabitin sa ere. At mahigpit na pinagalitan ni Instructor Lee Chenjen. Kahit si Dao Jun, na medyo may talento, ay napaka-clumsy sa ere. Kaya naman, tinuruan ko siya ng pribado. Sinabi ko sa kanya na bago magpaputok ng grappling hook, kailangan niyang kagulahin muna ang haba ng lubid na kailangan. At sa ganitong paraan, hindi mawawala ang balanse ng katawan dahil sa haba ng lubid. Isa pa ang center of gravity. Dapat ay palagi kang nasa estado ng paghahanap ng iyong center of gravity. Ganito, pagkasabi nito, nagpakita ako ng isang magarbong backflip. Mas madali ito kaysa sa paggamit ng anchor point para gumalaw sa ere. Pagkatapos malaman nito, muling nagpaputok ng grappling hook si Dao Jun para sa kanyang pangalawang pagsubok. Mas maayos siya ngayon kaysa sa unang pagkakataon. Ginaya niya ako sa paggawa ng backflip sa ere bago lumapag. Kahit na talagang may talento siya, hindi ko alam kung kanina niya naman ang kanyang kayabangan. Sinasabi niya na isa siyang henyo. Natuto lang sa isang beses. Gayunpaman, ang ingay ay hindi ikinatuwa ng instructor. Binigyan din ito ng pagkakataon si Lee Chenjen na galit na sa akin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako nagsasanay. Masyado ba akong kampante sa aking kakayahan? Sa harap nito, wala akong may pambato. Kung ganoon, maghanda ka na para sa pagsusulit. Samantala, sa ibang lugar, nagulat si Lee Minso na matuklasan niya. Ako, na dapat ay nasa long-range training, ay nasa listahan ng close combat training. At lahat ng ito ay kagagawa ni Ala. Matagal na niya akong hindi gusto. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang aking espiritu. Ngunit magiging katulad ba ng inaasahan niya ang resulta? Sa oras na ito, naihanda na ni Instructor Lee Chenjen ang lugar. At tinawag niya ang lahat para lumahok sa evaluation test. Ang nilalaman ng pagsusulit ay kunin ang grappling hook na nakasabit sa taas sa 100 metro. Bago ang pagsusulit, nakipagpustahan pa ako kay Lee Chenjen. Pumayag siya na kung magagamit ko ang anchor point para makuha ang grappling hook. Magagawa ko ang anumang gusto ko sa kanyang klase. Ngunit para sa mga baguhan pa lang sa paggamit ng anchor point, ito ay isang malaking hamon. Karamihan sa mga kalahok ay hindi nakamit ang resulta na gusto niya. Ngunit ang ikinagulat niya ay, nagamit ni Yihan Lai ang kanyang Lai Jian Piham para maabot ang taas na 100 metro. Ngunit sayang, ang focus ng pagsusulit na ito ay ang paggamit ng anchor point. Kaya naman, hindi magiging mataas ang kanyang score. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lee Chenjen ay, ako, na inaakala niyang mabibigo dahil sa kayabangan. Ang may pinakamalaking pag-asa na makuha ang grappling hook sa kanilang lahat. Pagkatapos ng isang malakas na pagtalon, diretso akong tumakbo sa pader. Ito ay lubos sa ikinagulat ni Lee Chenjen na sa simula pa lang ay minamaliit na ako. Hindi ka ba natatakot na mahulog ka? Gayunpaman, ang susunod ang mas mahalaga. Sa harap ng lahat, muli akong umikot pabaligtad mula sa taas sa 50 metro. Umikot ng 90 degrees patungo sa pader. Pagkatapos ay ginamit ang anchor point bilang tuntungan. Nakamit ang pagtakbo sa pader. At gamit ang momentum, binuwi ang grappling hook. Ang ganitong uri ng advanced aerial skill ay mahirap gawin kahit para sa mismong instructor. Lalo na para sa isang taong 2 oras pa lang natututo ng anchor point. Kahit nahirap paniwalaan ni Lee Chenjen, binigyan pa rin niya ako ng perpektong score at tinupad ang kanyang pangako. Pinapayagan akong gawin ang anumang gusto ko sa kanyang klase. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ko. May isang taong palihim na naglagay ng isang piraso ng papel sa aking bulsa. Nakasulat doon na pumunta ako sa training center sa likod bahay pagkatapos ng klase. Sinasabing may ipapakita sila sa akin ng mga interesante. May pag-aalinlangan akong pumunta sa lugar na sinabi nila. Ngunit wala akong nakitang kahit sino doon. Hanggang sa tumingin ako sa aking panan. Natuklasan ko na may isang maliit na siwang sa lupa. Matapos itong maingat na kapain, nabuksan ko ang isang lihim na pinto na nakatago sa ilalim ng lupa. Ngunit nang bumaba ako, natuklasan ko, ang taong palihim na naglagay ng papel sa aking bulsa, ay si Lee Jinzi, ang presidente ng Hunter Association. Kahit alam ko kung bakit niya ako pinapante dito, magalang ko pa rin siyang tinanong. Gayunpaman, diretsahan niyang sinabi na gusto niya akong sumali sa Hunter Association. At ipinakita niya ang lahat ng mga kagamitan at alahas sa likuran. Sinabi niya na kung papayag ako, maaari akong humiram ng isa.
Tungkol dito, tinanong ko siya pabalik, bakit hiram at hindi bigay? Ngunit sinabi ng presidente, ang mga kagamitan dito ay mga napakahalagang kayamanan sa mundo. Kahit ang mga kagamitan ginawa ng Morris Workshop ang premyo para sa kampyon, ay hindi may hahambing dito. Alam ko na ito, syempre. Dahil sa mga kagamitang ito, nakita ko ang espada na ginamit ko nung nakaraang buhay. Ang pakiramdam ng talas nito na parang pumuputol sa putik ay walang katulad. Kahit nakakita-kit ang alok ng presidente ng Hunter Association, tinanggihan ko pa rin ang kanyang alok. Dahil sa huli, mga kagamitan lamang ang mga yon. Ang tunay na malakas ay ang gumagamit nito. Pagkasabi nito, umalis na ako.